ginamit ng Panginoon para isulat to, kaya nga siya ay tinatawag na the waiting prophet. Subalit, tinatawag na gusto kong dahil next week ay tinatawag na church anniversary natin. Pinag-aralan natin ng Wednesday yung church. At gusto din naman natin na mapunukan yung tinatawag na talagang need natin, mabigyan ng tinatawag ng importansya yung ating church anniversary. Kaya gusto ko ngayon yung mga maliliit ng paraan na ito po ay meaningful dapat sa atin. Ano? Ang sabi niya, let us search and try our ways. Suriin natin, hanapin natin yung ating mga pamamaraan. At sabi niya ron, mga kapatid, and turn again to the Lord. Yung mga nagbabackslide, yung mga nanghihina, hanapin mo din yung paraan para ikaw ay muling lumakas, sumigla ka sa pagsaserve sa Panginoon. Ngunit sa mga malalakas na, nais pang lumakas, nais pang tinatawag na totally magamit ng Panginoon, we want na itong mga bagay na ito ay maging tulong sa atin. That's why, ngayong hapon, we are going to study with the subject, 7 little ways to mean more to your church. Maliliit mga bagay na ito po ay makatutulong sa ating church, lalo pang higit, ngayon po ang ating papasuking church anniversary. So, sa Ephesians 5:16, ito po ang una na tandaan natin. Ito po ay I think kaya nyo na itong i-quote. Yung Ephesians chapter 5 verse 16. Ano po sabi? Redeeming the time because the days are evil. Hello? Di ba yung nakalagay doon? Redeeming the time because the days are evil. So, mahalaga po yung oras. So, para makatulong tayo, na kahit na maliit lang, hindi mo na kailangan maging PhD, o maging masteral, o maging Bible student, o kaya maging dalubhasa talaga sa salita ng Panginoon para makatulong lamang sa iyong church. Tandaan mo, itong setup na ito ay pwede kang magamit ng Panginoon sa maliliit mang bagay kahit na hindi na tayo maging master maging PhD. Kailangan makita natin ito para tayo ay maging great blessing sa church ng Panginoon. So number 1, be an on-timer. Yan po. Kailangan be an on-timer. Kailangan natin maisip na tandaan natin napakahalaga ang oras. Redeeming the time because the days are evil. Sabi ni David, I will seek the Lord. Doon sa Psalm 63, hanapin ko ang Panginoon ng maaga. Early in the morning. Ibig sabihin, maaga pa lang, meron kang tinatawag na oras para sa Panginoon. Sabi nga nila, kasi sa Europe, late sila ng 6 hours sa atin. Sa Europe, 6 hours. Nakakausap ko yung ating, late pala sila ng 6 hours. So, doon naman sa kapila, sa Amerika, kung dito ay tinatawag na, tinatawag halimbawa, alas siguro ito ng hapon, doon naman, daling harap. Baliktad eh. Kaya kung tutuusin, yung sinasabi nila, kaugalian na American time, sharp sila sa oras, talagang tested na, talagang pag sinabi mong 7, 7, pag sinabi mong 8, 8. Pero dito sa atin, kung tutuusin, advance nga tayo eh. Sabado pa lang ng gabi rin sa kanila, di ba? Tayo dito, umaga na ng linggo. Hello? Yun ang totoo dyan eh. Di ba? Ganon. Kaya nga, ibig sabihin, iba ang oras doon sa sinasabing, tinatawag na kung saan, iba ang pinaka-araw doon. Kaya nga yung globe mismo, di ba? Kaya nga yung sinabi ng Panginoon, totoo naman yun eh. Merong yung sinabi niya sa prophecy mismo, doon sa pagdating ng Panginoon, merong isang natutulog, may isang nasa bukid. Di ba? Sabi ng Bible, yung isang nasa bukid, umaga ron, yung isa naman natutulog, gabi ron. Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya lang, sa atin, anumang oras, hindi lang tinasabing American time, o tinatawag na Filipino time, iba po pag sinabing Christian time. Hello? Dapat gano'n eh. Ang Amerika ay tinatawag na on time, ang Pilipino ay delay sa time, pero ang Christian time lagi dapat on time. Ahead of time. Tandaan natin, paano po yan? Sa pagpunta nyo naman dito sa loob at kayo ay tinatawag na kung saan ay be an on-timer, ang pinakamaganda dyan, palamanan pa natin, sit on the front. Totoo ba yan? Hindi eh. Wala dyan.
Kaya nga sabi ng isang pastor, ano ho, sabi niya, ibig sabihin, pag ako ay tinatawag na nag-invento ng sasakyan, gusto ko puro harapan. Kasi yung iba, minsan pag sasakay sa jeep, gusto puro sa harapan eh. Pagka nandun sa bus, puro sa harapan. Wala pong likuran. Pero pag sa church, at magtatayo ka ng simbahan, wala dapat likuran, puro harapan. Pwede ba yun? Hello? At sakto say, sabi ng isang matandang pastor, ang pinaka-problema, pinaka-mabigat, ang hirap daw papuntahin sa unahan, yung mga dati ng miyembro. Yung mga bago, yung mga bisita, ang dalim. Alin po kayo, pupunta ko. Alalayan, pupunta po. Pero yung mga tagalang miyembro, brother! Sister! Okay lang, dito lang kami, okay. May maganong-ganong pa eh. Pero ang problema, pagdating sa bus, gusto doon sa unahan. Pagdating mismo doon sa tinatawag na jeep, gusto sa unahan. Pero pagdating sa church, gusto sa huli. Sit on the front. Tapos, pangalawa, attend Sunday school. Hindi ho dapat natin nilalang ang Sunday school. Dahil maaga ka na, sikapin mong nasa Sunday school. Kaya merong spiritual deficiency ang marami. Bakit po? Kasi hindi nila tinatawag na pinagsisikapan na umattend sa Sunday school. Ito po ang feeding ministry. Andun na yung time na ini-educate ng mga anak ng Diyos. Tinuturuan sila. Kaya naman ganito, lahat ng nagkawindang-windang na mga buhay, na kahit sasabihin nilang baptize sila, sasabihin nilang silang mananampalataya. Tanungin mo yung sarili nila, umaattend ba sila sa Sunday school? Kaya naman sasabihin nyo sa kanila, hoy, wala ka palang natutunan, hoy, wala ka palang naintindihan, o walang doktrinang nalaman. Paano alamin umaattend ba sa Sunday school? Hindi ba kayo? Pangatlo, pag nandyan ka na at maaga ka, be a friendly greeter. Dati, uso, kamay-kamay. Pero ngayon, praise the Lord. Amen. Di ba, uso yung kaya. Dahil kasi, ano ba yun? Likes. Oo, hindi gano'n. Tapos sa liyo ka? Heart. Ano ba yun? Ano ba yun? Hindi ko alam ba? Hindi ko alam ba? Alak, hindi nagpapaturo kay Butsu minsan. Ano ba ako yung gumawa? Ano ba yun? Nagkuha ba yun? Wow ba yun? Wow pala yun. Ganun po dapat natin maintindihan. Ibig sabihin, dahil tayo yung mga agap, para maging blessing tayo, sit on the front, attend Sunday school, be a friendly greeter. Ang problema kasi, andyan ka nga, hindi ka naman namamansin. Dapat mamansin tayo. Kaya nga yung iba, di ba? Sabi ni Pastor, naalala ko si Pastor Wen Siciliano, yung pastor ni Pastor Tabanga. Pag nagkayaan daw yung mga magkakaibigan, pupunta raw sila sa kumakain sila sa Antipolo. Galing sila sa Mandaluyong, pupunta pa sa Antipolo. Marami namang kakainan doon sa Mandaluyong at doon sa iba pa. Sabi nila kasi yung mga nandun, mahusay mag-asikaso, mahusay na ang luto, masarap na ang mga luto, tapos nakangiti pa yung mga food attendant. Kaya, tatandaan natin, parang itong church ay parang ano yan eh. Di ba? Hindi lamang market mismo, hindi lamang grocery store, pagkain yung tinitinda natin, spiritual ang inaalok natin sa tao, dapat yung mga nagsiserve, yung mga nandito sa loob, masiyahin sila, bumapati sila, maayos yung kanilang pagkilos. So, be an timer. Pangalawa. Nilagay mo na ba? Inilagay mo pa lahat na rin. Pati, mga lahat dito, pati yung lundag dito, pati yung... Kaya, natin niyo pong mabuti mga kapatid. Yung salvation si Judas po, na-late po siya in repenting his betrayal of Christ, Matthew 27:3. Sa rapture po, maiiwan po yung foolish virgin kasi bumalik sila na-delay po sila ng pagbalik. Tapos ano po yun? Yung service naman ni Saul, ibig sabihin, in repenting his disobedience, late po siya noon. Teka muna, yung blessing, hindi ho bleeding niya. Yung blessing po, ibig sabihin,
Eh si Esau kasi, nagkamali siya. Nung babalik siya, wala na. Or rather, ibig sabihin yung tinatawag na, kasi na-late po siya dyan di ba? Gumawa ng paraan si Jacob at saka yung nanay kinusinte. Na-late po siya ng dating dahil pinakupo siya ng Benison di ba? Naintindihan nyo? Natatanda nyo? Ngayon, na-late po siya ng dating, naunahan na po siya ng kabila. Yan po ang mga nangyari. Kaya pangit po yung laging huli. May mga tao ho ba akong kausap dito? Kaya ang ibig ko sabihin, nakakagawa tayo ng appointment sa ating mga trabaho, pagdating doon sa mga date, pagdating doon sa mga swimming, pagdating doon sa mga basketball, sa mga palaro, laging maaga. Sikapin natin mga kapatid, kung nagagawa natin yon para sa ating sarili, gawin naman natin na mas maaga dahil sa Panginoon. Amen. Pangalawa, mga kapatid, hindi lamang be an on-timer. Secondly, sabi ng 2 Corinthians 9:27 o 9:7, for God loveth a cheerful giver. So be a cheerful giver. Paano yan? Lockdown naman. Kaliwat kanan ng lockdown. Paano yan? Pandemic naman. Kapatid, dyan nga sinusubukan ang pananampalataya. Sa panahon na kailangan natin, sa panahon na mayroong tinatawag na kung saan ay pumipresyo sa atin, sa panahon na kung saan ay pandemic, sa panahon na may karamdaman, sa panahon na may pagkakailangan, doon mas susubukan ang tunay na pananampalataya, ang lumugong pananampalataya, ang matibay na pananampalataya, dyan magkakasubukan. And I can say, ang isang subukan dyan, yung init mo sa Panginoon, yung pagbibigay mo sa Panginoon. Amen. Kaya sasabihin mo sa iyo, paano to? May kailangan ako. Paano to? May problema ako. It takes faith para magawa mo ito. So let us give because you love God. Yun po ang dapat. Give because you love God. Yun po ang motivating factor sa akin. Bibigay tayo dahil mahal natin talaga ang Panginoon. Pangalawa, do not give to impress the people. Di ho yan. Yung ating namang ginagawa lang namang na open place. Kasi po yun, ay meron lang tayong tinatarget. Amen? Tinatarget tayo. Kailangan iayos natin yung dapat iayos. Dahil yung i-resolve pa natin yung sa kapila, kailangan na yun talaga ang totoo niya, yun talaga ang kailangan natin. Tutuusin ito, makapaghihintay ito Yun talaga ang kailangan natin. Diyan ba kayo? Kaya lang dapat ayusin po natin, resolve po natin. So, do not give to impress the people. Hindi ho tayo nagpapayab-yab lang. Yung iba, magkano ba naging commitment? 10,000. Yung isa, 2,500. Yung isa, 1,500. Depende yun sa kanilang puso at saka sa pananampalataya sa Panginoon. Amen. Kaya inaasahan ko, may resolve na natin yung nasa PCBS this Sunday. Amen? Amen. Tama ho ba? Walang aalis. Amen. Okay. Sa isang linggo lang umaga, ay resolve na lahat yan. Amen? Do not give for self-glorification. Dapat dahil, purihin si kapatid, nagbigay. Pasalamatan. Kaya mga kapatid, di ba? Lahat ng mga pagkakalok, kaya natin dinadaan dito sa altar, ibig sabihin, dapat ang maitaas Panginoon. Amen. Dinadaan, ibigay. Niluluwalhati natin ang Panginoon, hindi si palakpakan natin si sister, palakpakan natin si kuya, palakpakan natin si ating, dahil palabigay. No, dahil dapat ginamit ng Panginoon, ang Diyos pa rin ang nagbigay, ang Diyos ang nagbigay ng kakayahan, dapat ang Diyos pa rin ang maitaas. Amen. Yan. Okay. Pangatlo. Ephesians 5:18. Kaya mo na yun. Pati illustration ko na sabi, hindi ko nabigyan ito harap Pati illustration, nilagay ko na. Ephesians 5:19. Ano sabi po? Tingnan natin, ha? Ephesians chapter 5, verse 19. Yan. At, speaking to yourself in psalms and hymns and spiritual song, singing and making melody in your heart to the Lord. Sa linggo, makaklaro pang mabuti ito.
I-speak yan. Kasama po isasama yan ng ating tagapagsalita. So, speaking to yourself in Psalms. Of course, primarily the book of Psalms. Hymns. Kaya nga may Baptist favorites tayo. And then ano po, ang sumunod is spiritual song. Yung spiritual song, hindi man directly sa God, ito ay ibig sabihin, ito ay yung mga lyrics niya mismo, talagang makalangit din. Tandaan natin, yung mga music, nakaka-influensya po sa atin yan. Because singing is a part of worship. Bahagi po ng pagsambahang awit. Kaya nga may book of Psalms eh. Amen? Tama, no? At kung babasahin nyo, doon sa Exodus pa lang, nung pinaalis din sila ng Panginoon doon sa Egypt, umaawit na sila eh. Dito lang sa book of sa 1 Timothy, I know whom I have believed. Inaawit na natin, ginawa natin ngayon niya. I know whom I have believed. Diba? Tama, no? Yan ang dapat natin maintindihan. Ito po ay tinatawag, Christianity is a singing religion. We can praise God through singing sa pamamagitan ng pag-awit. Kaya ka dapat, para naman ma-influensya natin at ganahan naman ng song leader, pag pinatayo po tayo, good day mga people. Hindi. Good day mga. Good day mga people ba? Hindi yung gano'n. Magandang umaga po, magandang hapon sa inyo lahat. Pag sinabi ng song leader, tayo kung lahat ay tumayo. Dapat kayo din ay tatayo. At talagang pag nilakasan na ng boses. Kaya nga, naalala ko, nung dumalaw si missionary Aranya, tuwan-tuwa sa kay Brother Timothy, at lakas daw ng boses eh. Amen? Kailangan ganyan, maawit tayo eh. Kung tayo ay tinatawag na 100, dapat ang boses natin pang 1,000. Amen? Amen. Kung tayo naman ay 10, pang 100 ang dating. Gaganahan sila. Amen? Ganyan po ang dapat natin gawin. We can express our love through singing. Don't you know that we can encourage lahat dito ng mga kapatid natin, na-encourage natin pag umaawit tayo. So, be a hymn singer. Amen? Yan. At ako, kahit na yung iba yung mga pang-special number yung tinatawag na kung saan yung mga awit nila, ako ay tinatawag na mas gugustuhin ko pa rin awitin yung mga old rugged cross at Calvary, mansion over the hilltops. Awitin ko pa rin yung bagaman yung mga kaibigang iba yung inaawit nila, mas gusto ko pa rin. Naligtas ako sa ganyang sistema, naligtas ako mismo dahil sa Baptist hymn ay tinatawag tinuro sa atin. By the way, sa Baptist Church tayo tinuro yung naligtasan na ating natamo, tinuro sa Baptist Church at yun ang ating naging awit. Magtinis ako at aking ipagyayamanin, ititreasure ko yan. Bagamat yung iba'y umiiba na ng awitin, yan at yan pa rin ang pananatilihan natin. Amen. Maintindihan na yung mga ibang awit eh. Yung iba eh, may kasama ng indak. Amen? Diba? Nakakalungkot eh. Be a hymn singer. Yung mga iba, nagchat-chat sa Panginoon nga. Yung iba, nagpupuri sa Panginoon. Yeah. Tapos banda ulit, makita mo sa mga Pasig, nagpa-partner na eh. Dalawa sila mag-asawa. Nag-cha-cha sa Panginoon. Hindi ko gano'n. Okay, number 4. Be a responsive hearer. Nehemiah 8:3. Actually, doon sa Nehemiah pa lang, nung nilalaglag yung scroll nag-a-amen na sila eh. Tingnan niyo po mabuti. Tinatawag Nehemiah. Kunin natin. Sa Nehemiah ay naroon Ezra and Nehemiah chapter 8. Tingnan niyo po mabuti. Sa Nehemiah chapter 8, verse 3, and he read therein before the street, that was before the water gate, from morning until midday, before men and women, and those that could understand, and the ears of all the people were attentive unto the book of the law. Pagdating po doon, mga kapatid, sa verse 6, tingnan nyo. And Ezra blessed the Lord and great God, and all the people answered, Amen and Amen. Wow! Nagbabasa ka lamang dito ng tinatawag na salita ng Panginoon, sila po ay mga responsive hearer na.
Focus your attention to the Word of God. Yan po ang dapat natin gawin. Every time na ipinapangaral to, binabasa to, kaya nga mahalaga na meron din tayong scripture reading dito. Tayo din ay nakikinig at nagbabasa ng salita ng Panginoon. Binibigyan natin ng importansya palagi ang salita ng Diyos. Encourage the preacher by saying Amen. Amen. Kasi buhay ang salita ng Panginoon, buhay yung Diyos nating pinaglilingkuran. Dapat mga kapatid, sasabihin natin, Amen! That's right! Tama! Praise the Lord! Amen. Hindi ka. I-preach na tayo. May nag-preach. Nag-preach ako nung January kila Pastor Toledo. Sabi nung isa doon. Hindi mas maganda po yun na talaga maging responsive hearer tayo. Dahil buhay ang Panginoon, buhay ang kanyang gawain. So the best way to serve God is applying the Word of God na every time na ipinipreach. Hindi ho tayo na kung saan ay mga tuod. Hindi ho tayo mga tinatawag na santo, santita rito. Tayo po ay buhay, merong buhay na pananampalataya, merong buhay na salita ng Panginoon. Dapat buhay din ang paglilingkod natin sa Diyos. Amen. So Proverbs 11:30, pang-5. Ano sabi dyan? O yan o, ano sabi daw? Ano ang ibig niya sabihin? Yeah, amen dapat daw yan. Okay, Proverbs 11:30, Sister Baby, alam mo yung talaka na yan? The fruit is the tree of life, and he that winneth souls is wise. Be an aggressive soul winner. Timer, giver, singer, hearer, soul winner. Yan. Soul winning is the only way to fulfill the Great Commission. Kailangan, ibig sabihin, huwag nating hadlangan pa rin. Meron kayong mga kasamahan, meron kayong katrabaho, bigyan natin ng oras na bahagihan pa rin ang salita ng Panginoon. Targetin natin. May kausap kayo. May dideliveran kayo. Kung ano man yung inyong mga produkto. Kung ano man yung iaalay ninyo, tinatawag lang ang transaksyon nyo. Huwag na huwag ninyong iiwan ang hindi nyo nasabihan ng kaligtasan. Okay? Now, pa, soul winning is a must. Ito talaga ang essential. Kaligtasan ng kaluluwa. Amen? Di hahalaga pa ba sa kaluluwa? Sino ho naniniwala rito na mahalaga ang pag-aakay ng kaluluwa? Kung kayo ibibigyan na ng 1,000, sasama na kayo. Sasama na ba kayo? Bibigyan kayo ng 1,000 para makasama lang sa pag-aakay. Kasama ba kayo? Brad? Ayaw na daw. Tandaan yung mabuti, mga kapatid. Ang 1,000 ay baliwalayan sa halaga ng kaluluwang akay. Amen. At profit naman, sabi ng Panginoon, he shall gain the whole world and lost his own soul. Ano ang pakinabang ng tao? Makamit pa ng kayamanan ng sanlibutan at mapahamak ang kanyang kaluluwa. Ano po bang pwedeng ipalit? Kaya ang 1,000, 2,000, 3,000, kahit milyon o trillion pa, pagsama-samahin, hindi pa ho yun hihigit sa halaga ng kaluluwa. Kaya kahit walang 1,000 o 1,000 na yan, dapat sumama ka pa rin sa pag-aakay. Amen. So ano po yan? In soul winning, we have the crown of rejoicing. Yan po ang mahalaga. Okay? Sabihin nyo na lang yan. Kasi yan po tinatawag na illustration. Yung isa po ay meron 15,000 miles na kinuha para makakuha lang ng mga cat. Pero ibig sabihin, binalikan at kinuha doon sa Kansas para kunin po, gumastos, nagpagod para kuhanin lang yung mga cat. Pero mga kapatid, mas mahalaga doon yung inyong kaluluwa.
Sa 1 Timothy 1:1, verse 8, at 1 Thessalonians 5:17, ano sabi raw? Pray without ceasing. So, pang-anim, delete lang na bagay ito. Alisin na. Alisin na. Be an earnest prayer. Kaya ginawa natin kanina. 24 hours, ha? Kailangan walang palya yan. Pumalya tayo. Yung kinikilim nating tagumpay sa linggo. Itong anniversary natin. Amen? In pandemic, waste time. Amen? Ganda niya, di ba? Anong ulam? Coronavirus. Andiyan mo. Okay, prayer. Prayer is the source of our power. Yung mga nanghihina, ang numero unong gamot, panalangin. Dapat masterin natin i-exercise to sa ating Christian life. Diyan ba kayo? Amen? Dapat kay sarap makita yung mga bunga ng panalangin. Amen? Di ba? Ano sabi doon sa awit? Sa palin, bunga ng panalangin. Pili ni Pastor. Amen? Ano ba? So, 7 days without prayer makes 1 week. Ano kung ibig sinasabi ko? 7 days without prayer makes 1 week. Ibig sabihin, 7 araw kang walang panapalalangin. Kaya ganyan minsan ang ugali eh. Madaling magalit, madaling mapikot, madaling magwisit, madaling magreklamo. Obserbahan mo, mga panalangin ba ito? Ipagpe-pray ko po na hindi ako magbigay. Ipagpe-pray ko po na malate ako. Ipag-pray ko po. Hindi ba yun? Pero pag mapalalangin ka ng palalangin, naku, magta-transfer yung ugali ng Diyos sa'yo. Amen. Kaya maganda yung nagpe-pray. Amen? Laging malalangin. Ano pa? Prayer is grounded in the will of God. And lastly, ang nakalagay dyan, the test of spirituality is prayer. Yung mga sasabihin lagi niyan, ipag-pray po natin. Amen? Hello? Yung mga anak ng Diyos, pagka naguguluhan na ipag-pray po natin. Kung naipit kayo sa Merkulis, pinag-pray po kayo. Tulungan po yung mga kapatid natin. Amen? Yeah. Tama? Pinag-pray natin. Huwag silang abutin ng alas 4. Amen. Di ba? Pinag-pray natin eh. Ano gagawin natin? Hindi na pwedeng sugudin doon at puntahan yung kapital. Hindi, dadami yung mabibilang doon. Pinag-pray natin. Pray. Lord, panalangin natin. Ikaw ang napakaganda eh. Walang bayad ng panalangin. Amen? Amen. And lastly, Philemon chapter 1 verse 1. Ito po nakalagay. Yan. Sabi ng iba, Philemon daw ito. Sa Tagalog, Philemon. Amen? Yan. Nakalagay. Okay? Mahirap pa hanapin. Sabi ng Hebrews. Titus. Sabi, at saka Hebrews. Sabi, verse 1, Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timotheus, our brother, and Philemon, our dearly beloved, and faithful laborers. Philemon. Hindi Philippians yan. Philemon chapter 1, verse 1, at saka ano yan, yung tinatawag na, dagdagan pa natin, 1 Corinthians. Yan. Chapter 12. 1 Corinthians chapter 12, verse 28. Ayan, nakalagay. 28. And God had sent some in the church, first apostle, secondary prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts. Of course, yung iba ay tinatawag na, yung mga gifts na iba ay permanent, yung iba naman po ay temporary. Sabi niya rin, yung miracles, of course, ito po ay temporary. Then gifts of healings, temporary. Pero yung sumunod, helps.
government, nandyan pa rin, diversities of tongues, temporary po yun, pero yung salitang helps, hanggang ngayon, existing po yun. Yung tinatawag na pagtulong. Be a willing helper. Dapat dito sa simbahan, sa halip na maging pamumuna tayo ng pamumuna. Dati, nung ako'y bata pa sa church, bata pa Kristiyano, ang naririnig ko yung comment ng comment, nakakainis eh. Tama. Pero sa Facebook ngayon, yung nagko-comment, gusto nila. Kapansin nyo? Yung iba, nag-uisip pa, pag wala, hindi ka man nag-comment, hindi ka man nag-likes. Ganun. Pero nung bata pa ako, sa simbahan, pangit pala yung comment ng comment. Did you get me? Kung wala ka rin lang naman itutulong, huwag ka nang criticize ng criticize. Ang pinakamaganda, ugaliin natin tumulong sa church. Buti sana kung constructive criticism ang mangyari. Pero kung destructive, nandiyan ba kayo? Ayan, kailangan natin. So Moses and the 70 elders. Naalala nyo? Meron po sa 70 elders. Sabi nung kanyang biyanan na si Jethro, tumulong ka. Kaya hanapin mo yung 70 elders. Ayan. Si David po ay merong tinatawag na mighty man. Kaya nga, the mighty man of David. Kung pag-aaralan doon, pinwitch ng isang pastor sa Quezon City yan, yung mighty men of David. They are doubters. They are men of death. May mga utang. May mga puro letter D ang ginawa niya. Discontented. Men of doubt. Tapos, ibig sabihin, may men of death sila. Yan. So, yung mga mighty men ni David, bandang huli, ito po ay ginamit. Sila Adino. Naalala nyo? Aba, nauuhaw lang yung hari. I wish na makaigib ako dun sa ano na yan. Sabi ni King David, makainom ako ng tubig. Nahilig lang ng mighty men niya. Pumunta agad at talagang hindi pa inuutusan, nagiging na agad. May mga mighty men si David eh. Si Paul, meron po siyang laborer. Sino po yung mga laborer niya? Si Timothy, si Luke, si Silas, Barnabas, kayo. Yan po ang mga tumulong sa kanya. And even the Lord Himself. Hello? Di ba ang Panginoon, meron siyang mga disipulo na tumulong sa kanya, 12? Kung si Batman ay may Robin, hello? Si Darna ay may Ding. Nalala niyo? Dapat sa gawain ng Panginoon, may katuwang tayo rito. Amen. Diba, taga-abot ng bato si Ding. Sisigaw lang. Darna! Yeah. Pabalik! Darna! Diba, babalik rin natin yan. Nalala niyo na harap? Ganun din. Ibig sabihin, yung mga superhero ka, nakakailangan daw ng mga katuwang helper. Ang Panginoon na kailangan ng 12 disipulo. Sila Apostol Pablo, maraming mga kasama. Dapat sa gawain ng Panginoon, may katuwang tayo. Amen. Yan ang mga 7 maliliit lang na bagay, pero meaningful po yan para makatulong tayo sa ating church. If we want na ang ating church anniversary ay maging successful, kunin natin yung 7 na yan. Ano kaya natin, namnamin natin, para makatulong tayo sa gawain ng Panginoon. Sa halip na tumulong na lang tayo. Amen? Okay, tayo po tumayo at lumapit sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa iyong faithfulness. Salamat sa iyong mga biyaya. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pamumuno. Salamat sa mga kapatiran na punta rito ngayon at ganapin ang mga bagay na ibig mo. O dalangin namin ang lahat. Salamat in Jesus' name. Amen. Okay, God bless po. Ingat po kayo.